Chapter 6. I'm so sorry, Brandon. Ani Brenda rito habang nilalakad nila ang trail sa loob ng hardin. Ano ka ba? Lagi ka na lang ba magsasorry? Believe me, hindi niya sa akin narinig iyon. Alam ko naman yon, may kapitbahay akong nagsumbong sa akin na may nagtatanong-tanong daw tungkol sa akin. Alam kong gumagamit sila ng PI whenever they need to do something. Palamang na may alam din si Papa tungkol doon. I'm just so ashamed. At nakita mo nagkamali siya? Hindi pa rin sapat na dahilan yun para hindi nila irespeto ang privacy mo. Tumitig to sa kanya. Mula ngayon wala na akong itatago. Ha? Naguluhan siya. Sabi ni Inay hindi ko dapat ikahiya kung ano ako at kung wala akong ginagawang masama. As far as I know, wala akong ginagawang masama. Piolo can shout what he knows for all I care. Basta alam kong malinis ang aking konsensya. Tapos, nangingiting tumitig siya rito. Kaya nga tayo magkasama ngayon, di ba? Dahil mabuting tao ka. Matapang, pinigtanggol mo ko and I love you for it. Brenda, nagkibit balikat siya. Hindi ako nahihiyang sabihing mahal kita. Matagal ko na nakikita na maraming bagay tungkol sa iyong dapat hangaan. Wala pa ako nakikitang lalaking katulad mo, Brandon. Pangako, everything will be alright for us. Anito sa kaniyakap siya ng mahigpit. Nang ilapit niya ang mga labi niya rito ay walang pag-atupiling siniilito ng halikang kanyang mga labi sa matagal na sandali. Pareho silang hinihingal lang kumalas siya mula sa yakap ng isa't isa. Mahal kita. Bulong nito. We'll be fine. Tumango siya. I know. Maya-may narinig nila ang paalis ng sasakyan ni Piolo. Kailangan ka na ng mga magulang mo, Brenda. Paalala nito sa kanya. Tumango siya. Tomorrow? Tumango ito. Yes. Brandon, mag-ingat ka sa pag-uwi ha. I love you. Anas niya rito. Ngumisi to. I love you too. Tumalikod na siya at nagmamadaling tumakbo pabalik sa bahay nila. Nang pumihit na si Brandon ay may tahimik na presensya ng isang lalaki sa kanyang likuran. Si ninong niya to pero sigurado siyang nun lamang niya to nakita. Sumama ka sa akin. Utos ito sa kanya. May dahilan ba para gawin ko yon? Hindi ka na dapat nagtatanong. Nang lumapit to sa kanya ay nakita niyang may iba pa tong kasama. Umiwas man siya sa unang bigwas ng kamao nito. Hindi naman niya naiwasan ang paghawak sa kanya ng iba pa. Napaigik siya ng may matigas na bagay na pumalo sa kanyang batok. Namalaya na lamang niyang bumabagsak na siya sa lupa habang umiikot ang kanyang tingin. Hanggang sa tuloy na siyang nawalan ng malay. Nasa harap ng bahay si George nang sumusuray na umuwi si Brandon. Pagkasalubong ang mga kilay na sinambot siya nito bago siya tuluyang mabuwal. Ano nangyari sa iyo? Sino gumawa nito sa iyo? Isininga niya ang dugong nasa ilong niya. Nagpaalala siya rito hanggang sa hagdan saka tinanggap ang panyo nito para pahiran ng dugo sa kanyang baba. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito. Gusto ko malaman kung ano nangyari sa lakad mo. Tumingin siya rito sa kabila ng halos pagsasara na ng isang mata niya. Dahil inaasahan mo na to? Umiling ito. But I should have. Gagong Milano na yun. Siya naman ang umiling. I don't think it was him. It was Piolo Santillan. At alam na nila na bastardo ako. Hindi pa nila marahil alam kung sinong tunay mong ama. Dahil kung nagkataon hindi mangyayari sa iyo to. Tumawa siya ng mapait. Huwag kang magalit. Sanay na ako, hindi ba? Ilang beses na ba ako nabugbog dahil sa isa akong bastardo? At sa kauna-unahang pagkakataoy umiyak siya sa harap ng iba at pinahayag niya ang sama ng loob niya. Maaaring yumaman ako pagdating ng araw ng sarili kong pagsisikap. Pero hindi ko na mabubura ang pagiging isang bastardo. Hindi ko na mabubura na minsan nagawa akong itakwil ng ama ko. Alam mo yun, dahil hindi kami sapat ng ina ko para sa kanya, na hindi kami bagay para sa kanya. Kailan mo mapapatawad ang ama mo sa kasalanan niya, iho? Hindi ito matatapos kung hindi ka matutong magpatawad. Nanginginang humiga siya sa sahig ng balkon ng bahay niya. Pagod na ako, George. Pagod na ako magalit sa kanya. Ilang sandaling nanahimik na sa kanyang tabi at maya-may inalalayan siya na makatayo. Halika't lilinisin natin gagamatin ang mga sugat mo. Himok nito sa kanya. Sa kauna-unahan din pagkakataon hindi siya nagprotesta habang inaalalayan siya nitong pumasok sa bahay nila. Mula sa manakanakang pagsulyap naman sa nakasarang pinto ng library,
Ibinaba ulit ni Brenda ang kanyang tingin sa librong pinag-aaralan niya. Magdadalawang oras na siya naghihintay ron at kunwaring nag-aaral pero hindi pa dumarating ang kanyang hinihintay. Bakit kaya wala pa siya? Nagtatakang tanong ni Lota. Magsisimula ng klase natin, baka mali tayo. Sigurado ka bang sinabi niyang magkikita kayo rito today? Oo, sagot niya. Kinakabahan din siya na hindi niya mawari. Parang hindi niya gustong maniwala na sinadya ni Brandon na hindi magpakita sa kanya. Lumapit sa kanila si Tina. Sumagot na sa text ko ang friend ko sa itaas. Absent pala si Brandon ngayon, Brenda. Honestly, hindi ko ma-imagine na hindi mo malang naalalang ibigay ang number mo sa kanya. O kaya kunin ang number niya. Ang weird yung mag-sweetheart ha. Tinignan niya ang singsing na suot niya. Hindi din makapaniwala si Lota na ikwento niya dito anong nangyari ng nagdaang gabi. Alam niyang hindi sana ito maniniwala sa pagtatapat ni Brandon kung hindi ito nakikita ang singsing. Hindi kaya may masamang nangyari sa kanya, Lota? Oh no, don't even go there. Huwag mo nga takutin ang sarili mo. Tumayo to at hinila siya. Halika na, mahuhuli na tayo. Magpahatid na tayo sa school. Nagpaalam na sila kay Tina. Sa school grounds, habang naglalakad sila patungo sa kanilang building ay si Brandon pa rin ang inaalala niya. Ewan ko ba, alam kong sandali ko pa lang siyang nakikilala pero alam kong kapag nangako siya, tinutupad niya. I can't help thinking that something is wrong. Bago pa kayo maging formally acquainted, alam mo na lang laging busy talaga yung tao. Next time kasi ang unang-una mong hingin ay yung cellphone number niya para makakontak mo siya lagi. Hay, miling-iling to sa kasumulyap sa relo nito. Oh no, we're going to be late. Bilisan mo nga. Binilisan na nga niya paglalakad habang inililibot ang paningin sa paligid. Hindi niya alam kung bakit marahil umaasa siyang makikita niya si Brandon sa kung saan. Humahabol sa kanila. Pero ang tanging nakita niya ay ang dalawang bodyguards niya na sumusunod sa kanila ni Lota. Nagbuntong hininga na lamang siya at humabol sa lakad ni Lota patungo sa kanilang klase. Sigurado siya. Gagawa ng paraan ni Brandon na magkita sila sa sandaling may pagkakataon na to. Siguro naman namimiss na siya nito gaya ng kanyang pagkamiss dito. Pero nagkamali siya. Bumilang ng araw na hindi niya nakikita ang binata. Hindi to pumupunta sa library at hindi to pumapasok sa trabaho. Hindi to kumukonta kahit kanino para ipaalam sa kanya ang nangyari dito. Natural, sa halip na magtampo at magduda, ang unang naramdaman niya ay ang mag-alala sa kaligayahan nito. Gaano na ba katagal niya tong inobserbahan? More than anything else, importante kay Brando ang karir nito. Hindi to liliban kung walang malalim na dahilan. It was Wednesday. Nasa library siya at muli ay nabigo na naman siyang makita ang binata. Nagpaplano na siyang gumawa ng paraan para malaman kung saan to nakatira. Hindi pa nga lang niya alam kung paano pero gagawa siya ng paraan. Hindi ko yata makikitang pakalat-kalat ngayon ang fiancé mo. Tumaas ang kanyang kilay nang marinig ang tinignay ni Piolo. Hanggang saan ba kasi makakarating ang pagyayabang niya? Akala niya madadaanan niya sa hangin ng mundo? Napalatuloy niya. Noon siya nakasiguro na may masamang nangyari kay Brandon. Namalaya na lamang niyang naibato niya kay Piolo ang pinakamakapal na librong nasa ibabaw ng mesa niya at gumawa ng ingay sa library. Umiiyak na lumabas siya ng library na tanging cellphone lang ang dala. Na makita niya mga bodyguards niya sa labas, pilit na inutusan niya ang mga to. Kapag nakalapit ka pa sa akin ng lalaking yan, itinuro niya si Piolo na sumunod sa kanya sa paglabas ng pinto. Makikita niyo, matatanggal kayo sa trabaho. Banta niya sa mga to saka mabilis sa tinawagan sa telepono ang kanyang mama. Pagkatapos mag-usap, nakita sila sa bahay nila. Sinalubong kagad siya ng mama niya. Hindi kita maintindihan sa phone. Iyak ka nang iyak eh. Ano ba nangyari? It's about Brandon, ma. I haven't seen him since that night he came here. Hindi siya pumapasok sa trabaho. Hindi siya nagpapakita sa akin. Hindi niya ako kinokontak. Nag-aalala na ako sa kanya. I'm sure may nangyari sa kanya. What made you think na may masamang nangyari sa kanya? What if he just turned tail and ran? Sunod-sunod ang kanyang pag-iling. It's something that he would not do, mama. How can you be so sure? Sinabi niya ang lahat ng dahilang naiisip niya. Turning tail and running has never been his style. Nung nag-aaral pa siya, working student siya, scholar at masipag mag-aral. Nung nagtatrabaho na siya, hindi siya nag-leave at hindi siya uma-absent.
is responsible and reliable and courageous. Hindi siya umuurong at hindi siya tumatakbo. Calm down, Iha. Baka naman nagbabakasyon lang siya. Nag-iisip. Not like that. No. Nangako siya na magkikita kami kinabukasan and he won't forget. Ilag nag-aalala na rin ito. Sa tingin mo ba talaga may masama nangyari sa kanya? Yes, ma. Help me please. Gusto ko makita si Brandon. Surely you can do something. I wanna know if he's safe. Ilang sandaling tinitigan siya nito. Alright, gagawa ako ng paraan. Thanks, ma. Natutuwang sambit niya at lumapit siya rito at niyakap to. Hinagod nito ang kanyang likod. Ay, Iha, sige na, magpahinga ka na. Mama's going to take care of it. Thanks, Mama. Umiiyak na sabi niya saka humalik sa pisngit nito. Pagkatapos ay imakit na siya sa kanyang kwarto para doon hintayin ang pangako nito. Sinisipat ni Brandon sa salamin ang nangingitim na pasa sa paligid ng kanyang mga mata. Ang ibang pasa niya ay bahagyang nawawala na, habang ang kanyang mga sugat ay patuloy pa rin sa paggaling. Mukha makakapasok na siya sa trabaho. Nang gabing ginamot siya ni George ay hindi siya nagpadala sa ospital. Kahit nakita nitong may iba pa siyang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi lang siya binugbog sa suntok ng mga tauhan ni Piolo, pinalo rin siya ng mga to ng 2x2 sa tubo. They silently tortured him until he passed out. Sa ikatlong pagkakaroon niya ng malay, saka lamang siya tinigilan at inihatid ng mga to malapit sa kanyang tinitirhan. Pero sa kabila niyon, hindi pa rin niya magawang sumuko sa mga panghihimok ni George na patawarin na niya ang kanyang ama at bigyan na layang matulungan siya nito. Naggabing iyon ay may kumatok sa pinto niya. Marahil ay si George na naman yon at hihimukin na naman siyang patawarin ang kanyang ama. Pero nagulat siya sa tumabad sa kanya. Hindi to si George, kundi ang mismong ama niya. Hindi pa niya to nakaharap ng personal kahit kailan. Nakikita lamang niya to sa mga larawan. Pero sapat na mga yon para makilala kagad niya to. Mas matangkad to kaysa sa inaasahan niya. Sa katunayan, magkasintaas sila at magkamukhang magkamukha. Sa kabila ng inipon niyang galit sa kanyang dibdib, hindi pa rin niya napigilang makadama ng kakaibang lukso sa loob ng kanyang dibdib. Ngayong kaharap na niya to. Anong ginagawa mo rito? George couldn't seem to clinch it. Kung hindi niya kaya, ako na lang ang gagawa ng paraan para magkabati tayo. Hindi mo ba ako papapasukin, anak? Hindi kita inimbita. Sabi niya rito sa kabila ng pagsisikap ng kanyang dibdib at sa pagpipigil na maiyak. Surely, hindi ganyan katigas ang puso mo. Sabi nito, hindi mo man lang ba ako hinanap? Minahal ako ng amain ko. Sabi niya sa naninising tinig. Hindi na niya sinabing sa kabila ng pagbibigay sa kanyang pitak sa puso na napapangasawa ng kanyang inay, hindi pa rin niya maiwasang maghanap sa pagmamahal ng kanyang tunay na ama. Yumuko ito. And your mother too. She must have raised you so love. Naalala kong isa siyang mapagmahal na kasintahan. Nagbalik ang tingin nito sa kanya. Pero may mga bagay na hindi pinagtitiyap ng tadhana. Nagkaroon kami ng problema. At bago ko maresolve ang gulo ay wala na siya. Hinanap ko siya, Brandon, maniwala ka. Pero hindi ko na siya nakita. Mabuti pa pumasok na kayo dito sa loob. Pagbibigay na rin niya. Salamat, sabi nito habang humahakbang papasok. Huwag mo na kayo magpasalamat dahil marami akong gustong sabihin, maaring hindi niyo magustuhan ng ilan ng yon. Bahagyang tumayo to. Inaasahan ko na yun, anak. Samantala, nakaidlip si Brenda. Nang magising siya, ay nag-shower siya sa banyo at nagbihis na ng damit. Madilim na. Ano na kaya nangyari sa kanyang mama? Paglabas siya ng banyo ay nabungaran niya si Mela at halatang naghihintay ito sa kanya. Pinaghahanda po kayo ng inyong mama? Anito sa kanya. Ha? Sinabi ko kasi sa kanya. Pinaririnig ko sa mga katulong dito tungkol dun sa bisita niyo nung isang gabi ay nagbigay sa inyo ng singsing na yan. Naguguluhan na patitig siya rito. Anong narinig mo? May nakakita raw kasi na isinakay yung bisita niyo sa jeepney na Carlo na walang malay. Sa sobrang pagkabiglat ng lambot siya at nabuwal. Mabuti na lamang at nasa tabi siya ng kama. Kaya dun siya bumagsak. Oh my God! Tapos sabi ni Jingjing madaling araw na raw nakauwi ang asawa niya. Nung itinatanong daw niya kung saan nanggaling, sabi raw napainom lang. Pero nung labhan niya ang damit, may tilamsik daw ng dugo.
Natutop niya ang kanyang bibig at impit na napahagulhol. Melay! Kabadong-kabado to habang tumatabi sa kanya sa pagkakaupo sa kama. Yung kotse nung bisita nyo, kinabukasan na inalis dito. Miss, kahapon pa ito narinig. Pasensya at ngayon ko lang sinabi sa inyo, natatakot kasi ako eh. Si Mama, nasa ibaba ho, sa office ni Senator. Ano ginagawa niya sa office ni Papa? Sinabihan niya ako umakyat dito at sabihin kayong maghanda. Hahanapin daw niya ang address ng kaibigan niyo kung makikita niya sa opisina ni Senator. Pinaimbestigahan siya ni Papa. Sabihin mo sa kanya, hanapin niya yung files, bilisan mo. Mabilis sa libabas ito ng kwarto niya. Natutulog na si Brandon ng gabing iyon. Nang gisingin siya ng mga katok sa kanyang pinto. Bumangon siya nang marinig niyang tinatawag siya ng landlord niya na si Mang Kanor. Brandon, iho, may bisita ka. Buksan mo ang pinto. Napabuga siya ng hangin. Kaalis lang ng kanyang ama. At sino naman kaya ang bisita niya? Sandali lang ho, sabi niya. Nang buksan niya ang pinto ay natigilan siya. It was Brenda. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakatitig to sa kanyang mukha at sa kanya naalala ang mga pasan niya. Tinulungan ako ni Mama. Pinatuntun niya kung saan ka maaring makita. Ano nangyari sa'yo? Inabot niya ang kamay nito at ikiniya to papasok. Halik ka sa loob. Sinong kasama mo? Ang alalay kong si Melly at yung boyfriend niya. Tumakas lang kami sa bahay kaya wala akong kasamang bodyguard. Tinulungan kami ni Mama. Nasaan sila? Umalis muna sila. Babalik kanila ako pagkalipas ng 1 oras. I have to talk to you, Brandon. Mang Kanor, isasara ko na ang pinto. Sabi niya rito na parang nakalimot dahil nakatanga pa rin sa kanila sa pintuan. Ay oo, sige. Pasensya na ho sa abala. Sabi rito ni Brenda. Ngumiti ang matanda kaya nakita ang kulang-kulang ng ngipin nito. Walang anuman, ining. Isinara niya ang pinto. Yumakap kagad sa kanya si Brenda noong wala nang nakakakita sa kanila. Sandali lang siyang natigilan saka isinubsob na niya ang kanyang mukha sa mabangong buhok nito at niyakap to ng mahigpit. Anong ginagawa nila sa'yo? Anong ginawa nila? Umiiyak na tanong nito. Bakit sinaktan ka nila? I'm so sorry, Brandon. Kanina ko lang nalaman. Tumawa siya ng mahina. Nagsusorry ka na naman. Halika nga rito, maupo ka. Umiling ito. No, yakapin mo muna ako. Kung alam mo lang, my thoughts about you have been getting worse and worse since I found out na dinala ka ni na Carlo nung na-unconscious. I'm so glad to see you all right here. Ilang sandaling pinagbigyan nila ang kanilang pangungulila at nanatiling magkayakap. Bumuka ang bibig nito na tila may sasabihin. Pero hindi niya napigilan ang sarili na halikan ng mga labi nito. Sandali lang itong nagulat. Pero maya-maya lang ay tumutugon na siya sa halik na iyon.